Hello! Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito ay regarding doon sa nakaraang nahapyawan nating content. No? Kilala nyo si Sir Josh Mojica. Yung, syempre, may mga post ito na motivational daw. No? Then, nagsimula yung controversy doon sa nag-post na King Josh Mojica na page na shinare niya. Ito yun, oh. Saan na ba yun? Dito, napansin kasi ni Ma'am Rowena Guanzon. Si Ma'am Rowena Guanzon ay, I think, attorney ito. So, isa ito dating nagtatrabaho sa gobyerno, nagtrabaho ito sa Commission on Audit, then naging, commissioner ng COMELEC, di ba? So, ito yung post na naging controversial nung August 21. Sabi ganun dito, akala ko ang youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. Ba't nagkiklaim itong si Kangkong? Tapos tinag niya yung BIR. Pakicheck nga ang taxes ng tao na yan. So, ito kasi yung original post. Diba? Nakita dito, shinare ni Josh Mojica. Bilyonaryo. 21 years old, bilyonaryo na, ikaw. Yan ang sinabi, no. Then, now, nung ito ay kumalat ng kumalat, syempre, uminit yung talakayan, di ba? Na-content pa ni Makagago, di lalong lumaki na lumaki. Sometimes, no, yung naiisip ko, pag alam mo yun, kahit kailan talaga hindi nakakabuti yung yung pagiging mayabang min eh. Beyond na ito sa pagmo-motivate kasi. Kayabangan na ito. Then ito ngayon, nung napapansin niya na hot water na siya, yung mga, inaasar-asar na siya ni Ma'am Rowena Guanzon eh. Katulad nito, Josh Mojica, tingin ng taxes mo na bilyonaryo ka be. Hindi pa tapos yung 90-day suspension sa LTO, may BIR na naman nahabol. Now, siguro, na-pressure si Sir Josh Mojica. So, ito na yung, ito na yung paliwanag niya, no? Panoorin natin, mga kababayan ko. Ay, wait, wala sound. Recently, may nag-viral na post from a Josh Mojica fan page and not even my official account na nagsabing, 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw. And I shared it kasi natuwa ako sa mga comments. Kasi, honestly, yun talaga. Natuwa ka kasi, parang nava-validate yung pagyayabang mo. 'Di ba? Kasi sometimes, hindi na kasi talaga siya motivational eh. Instead na pakinggan ka ng tao, parang parang nakakabwisit na sa totoo lang. Nung una, pinapanood kita nung una, siguro nire-real talk mo lang, 'di ba? Yung mga tao, ang unang tingin ko ang maasar lang dito siguro yung mga tamad. Pero sometimes kasi kahit na hindi tamad yung nanonood sa nakakabwisit na rin talaga. Hindi talaga siya motivational na. Si Project 1M kilala nyo, si Sir Chichester. Yun kahit papaano kasi maangas din magsalita yun eh. Pero yung sa kanya kasi talagang motivation. Ito kasi yung parang fear flexing na yung ginagawa mo, men. I don't know, hindi naman labag sa batas yun, no? Pero kasi sometimes, yun kasi ang kinakapahamak mo eh. Yung sometimes yung sobrang pag-flex, parang yung hangin sa ulo mo dumadami na. Parang katulad nung netong si Sara Diskaya, pati yung asawa niya, yung nagpa-interview, finlex nila yung 40 luxury cars nila, yung mga luxury vehicles nila. Parang pinahamak din nila yung sarili nila eh. Hindi ko alam kung yung reason mo, motivation ba? Ulitin nga natin, patapusin muna natin. Pakinggan nga muna natin yung dahilan niya. May nag-viral na post from a Josh Mojica fan page and not even my official account na nagsabing, 21 years old, bilyonaryo na. Ikaw.
And I shared it kasi natuwa ako sa mga comments. Kasi honestly, yun talaga ang pangarap ko. To become a billionaire one day. So, meaning, hindi pa talaga. No? And I am proud na marami rin kabataan ang na-inspire dun. Kaya... Inspired by the wrongdoing. Pero ito... No, sorry. Ang na-inspire dun. Kaya, hindi yun pagyayabang. No. Ano kasi, when you say pagyayabang kasi, paano ba may explain ng pagyayabang? Ganito yan, ganito. May time kasi na, may mga Kapampangan ba dito? Kasi tatay ko Kapampangan eh. 'Di ba? Huwag kayo magagalit mga kalahi kong Kapampangan. Kasi minsan culture ng Kapampangan yan eh. Alam mo yung medyo yabang, 'di ba? Ang tatay ko kasi taga-Arayat eh. Pagka may reunion kasi, alam mo yon yung halimbawa, magkikita-kita sila, no? Yung parang hindi naman tinatanong, "Oy, kamusta ka na, Juan? Andiyan yung kotse ko sa labas o nakaparada, yung Mercedes-Benz." Alam mo yung pag hindi naman tinatanong, 'di ba? May mga times kasi na hindi naman tinatanong, ba't kailangan mong ipangalandakan? Sa akin, for me, pagyayabang yun eh. Yung wala namang purpose kung bakit mo pinapakita. I don't know, yung purpose niya daw ay sabi niya ay para ma-motivate daw yung mga tao. Pero hindi ko nakikitang ganun eh. Talagang lalo na pag hindi naman talaga ikaw yun, katulad nung sinabi mo, hindi ka naman talaga bilyonaryo, pagyayabang pa rin yun eh. Mas lalo ng pagyayabang yun, hindi ka naman talaga ganun, tapos pinagmamalaki mong ganun ka. Mamaya pupuntahan natin yun, kasi inamin niya naman na hindi siya bilyonaryo eh. And I am proud na marami rin kabataan ang na-inspire dun. Kaya... Na-inspire sa pagyayabang sa bagay na hindi ikaw? Hindi ka naman bilyonaryo eh. Ba't may inspire yung kabataan dun? Hindi yun pagyayabang. Pero ito na po. May isang personalidad sa internet ang naniwala at may mga nagpakalat na agad ng fake news. Na? At sinabi nilang, nag-claim daw ako na isa na akong bilyonaryo. Ito kasi ang problem, Sir Josh Mojica. Nakita mo yung caption, no? Alam mo sa sarili mong hindi totoo. Then, shinare mo. Siyempre, i-assume yun na may approval mo yun. Diba? Nang wala ka man lang caption, na sana man lang nung shinare mo, billionaire, nung shinare mong ganon, may caption ka na someday. Diba? Pero hindi eh. Huwag mo naman kaming gawin tanga. Huwag mo naman kaming gawin. Siyempre, halimbawa, ganito, no? May nag-post, no? Si Bungo TV ay supot pa. Tapos, ang ginawa ko, shinare ko, na wala akong caption. Para kasing ang dating nun, pinatutuhanan ko yung post. Na wala ako sinasabi. Parang, tinulungan ko yung nag-post ng fake news na ikalat yung maling impormasyon. May natin, katulad nung, di ba, kumakalat sila Julius Babaw at si Corina Sanchez na bayaran daw ng 10 million nung nag-interview. Paano kung gawin kaya nila yon, na i-share lang nila yon, wala silang caption na ilalagay? May approval mo na ikalat yung bagay na yon. Huwag tayong mangulol. 'Di ba? Kasi kung walang katotohanan yon at fake news yon, hindi mo i-share yon nang hindi mo nililinaw. Yung pag-share okay lang yun eh, 'di ba? Kaya lang sana sinabi mo, hindi naman po sa ngayon, malapit na po. Kahit mga ganun man lang na caption, 'di ba? Hindi, parang siguro feeling mo, no? Feeling mo malinis ka. Sila naman ang nagsabi niyan, hindi ako eh. Pero shinare mo eh. Di ba? Na dapat daw akong tingnan ng isang ahensya ng gobyerno. Una sa lahat, let's be clear. I have never claimed to be a billionaire. Maliit pa po tayo masyado para doon. O, di ba?
Ngayon, inaano mo na yan kasi nga iimbestiga ka ng BIR. Pangalawa, I have always been diligent and compliant in running my business. Because everything I do is legal, transparent, and focus on growth. O, hindi sana hindi ka natataranta. Okay lang pala eh. Di ba? Eh, bakit nagpapaliwanag ka ngayon? So, may mga tao at ilang news outlet na nagpapakalat ng fake news. Hindi fake news yun. Ikaw ang nagpakalat nun. Ikaw yung nag-share nun eh. Hindi fake news kung halimbawa kahit ako makita ko yun, shinare mo yun, i-assume ko talaga na may approval mo yun. 'Di ba? Kasi kung yun ay fake news, doon pa lang inuulit ko, dapat nilinaw mo na yun. Or mas maganda sana hindi mo na lang talaga shinare. 'Di ba? Kesa shinare mo, syempre, i-assume ng iba, ay ano mo yun. Kasi ang nakikita ko mentality nito, alam mo yung pag nakalusot na, hindi niya na aanuhin, hindi niya nalilinawin. Kasi tulong yun, maboost yung ano niya eh, yung pag-flex niya eh, o yung kahambugan niya eh. Tulong kasi yun eh, yung ginagawa nung fan club na yun. Para, alam mo yun, ano siya, lalo siyang lumakas or lalong ma-validate yung pagyayabang niya. Tulong kasi yun eh. Pero kung yun ay fake news, ikaw na rin ang nagsabi, hindi mo dapat kinalat yun. Shinare mo eh. Diba? Tapos sasabihin mo fake news? Ano ba? Nakakalungkot. Bakit? Kasi imbes na positibo at katotohanan ng agenda ay mas pinipili nilang gawing katatawanan, no? Entertainment ang pangalan ng iba. Hindi kasi, ikaw din kasi ang gumagawa niyan eh. 'Di ba? Nung una, ito, to be honest, isa rin ako sa mga fans mo nung una. 'Di ba? Nakita mo nga naman, nung 21 ako, hindi ako ganyan eh. Wala nga akong kotse nung 21 ako eh. 'Di ba? Yung pamilya namin may kotse, pero yung binili ko mismo, wala akong ganun eh. Nung kahit nga sariling motor, wala ako nung 21 ako eh. 'Di ba? Tapos ikaw meron ng ganun, nakakahanga ka. Pero sometimes kasi yung ginagawa mo, ang nakikita ko dito yung basta feeling mo may nauutok ka, tuloy ka lang eh. To the point na hindi mo namamalayan sa sobrang OA na nung ginagawa mo, ikaw ang nagiging dahilan kung ba't nagiging katawa-tawa yung sarili mo. Hindi wag mo isisi sa ibang tao yun. 'Di ba? Kasi talagang kabulshitan talaga eh. kahit anong anuhin natin, yung mga sinasabi mo na motivation, may mga sinishare ka na yung talagang hindi na makatotohanan talaga. Tapos ito pa sometimes katulad nito bibigyan kita ng example. Hindi ko nga naiintindihan to, talagang mo na yan eh. Parang trabaho mo na talaga yan na magpapampam talaga. Katulad niyan, ito, may intindihan ko, katulad nito, may intindihan ko kung yung mga picture na to ay post ito ng ibang page. Yung halimbawa, nakunan si Josh Mojica. Pero yung mga picture na to, sa account mo rin, pinopost eh. Ibig sabihin, ikaw talaga may gawa na itong mga to. Ano ibig ko sabihin? 'Di ba parang sinasadya mo talaga na na mag-flex. Anyway, inamin mo naman to inspire. Kaya lang sometimes sobrang exage na, katulad do sinabi ko kanina, nagiging katawa-tawa na kasi minsan. Yung mga yung parang feeling mo palilitawin na candid yung kuha. Meron pang isang video nagtitip ka ng 1,000 sa na binivideo sa malayo. Parang planted mo eh. Siyempre nakakatawa yun sa mga nag-iisip.
'Di ba? Hindi ka ginawang katataon, ikaw gumagawa niyan. 'Di ba? Yung mga artista na kumakalat ang picture, lalo ni mga Hollywood stars, paparazzi yung gumagawa noon eh. Hindi naman nila ginagawa sa sarili nila yun eh. Hangga't maaari nga yung mga Hollywood stars na yun, gusto nila private yung buhay nila eh. Ayaw nila ng magulong buhay, yung mayat maya nasa ikaw kasi minsan uhaw na uhaw ka eh. Ayun, syempre, ginawa mo yan, kalayaan mo naman yan, yung diskarte mo na yan. Syempre, sometimes yung diskarte na gagawin mo ay hindi suswak sa iba. 'Di ba? Nandiyan yung may maiinggit sa'yo, may magagalit sa'yo. Actually, pag nagalit sa'yo, hindi naman automatic inggit yun eh. Minsan kasi gano'n na mentality nung iba. Nagagalit kayo dyan kasi inggit lang kayo. Hindi. Paano pag halimbawa may rapist ng bata? Nang rape ng baby, nagalit ako doon. Nainggit din ako sa doon sa rapist. Ano ba? May mga bagay talaga na nakakagalit kahit hindi ka naman naiinggit. 'Di ba? Kasi sometimes, alam mo yung nafi-feel mo na inuulol ka na lang ng pinapanood mo. 'Di ba? Huwag po. Ako ay isang 20 anyos na negosyante lamang. Na pinipilit pero mga post niya. Abante at gumawa ng makabuluhan sa larangan ng negosyo. Hindi. Ang napansin kasi sa'yo, hindi yung negosyo mo. Yung pagiging hambog mo. Hindi naman negosyo yung pagiging hambog mo eh. Kasama ba sa business strategy ng kangkong company mo ang maging hambog? I don't think so. Kahit sila Ramon Ang hindi ginagawa yan eh. Sila Chavit Singson, hindi naman ginagawa yung ginagawa mo eh. Merong sa kanila, may nagpipicture sa kanila, pero hindi yung ganyan na lahat na lang ng meron ay mo, diba? Mas masakit pa dito, nakakalungkot na pati isa sa pinakamatataas na leader ng ating lipunan, isang napakagaling na abogado at dating commissioner ng isa sa pinakamalaking ahensya ng gobyerno, ay naniniwala at nagpapakalat po ng fake news. Gagi. Yung ganyan pong kalalaki. Yung pagsasalita mo na ganyan, parang ang dating kinakalaban mo yun ah. May power yun, tangi. Mamaya talagang durugin ka nun. Hindi mo na dapat yan. Dapat nag-explain ka na lang. Yun po ay hindi totoo. Tapos, pero sasabihin mo pa, si Ma'am Rowena Guanzon, ang daming connection nun. Ano ka ba? Huwag mong gaganyanin. Pinalalabas mo na tanga-tanga yung tao. Lawyer yun. Ano ba? Diyos ko naman. Ang tao ay napapaniwala. Ginawa niyang tanga si Rowena Guanzon. Bullshit. Ano na lang yung mga normal na tao na walang oras para mag-fact check kung ano ang totoo sa hindi. Yun na nga eh. Kahit nga sarili mo, hindi mo pinak-check eh. 'Di ba? Hindi mo pinak-check man eh. Sana man lang nung shinare mo yung post na yon, sinabi hindi po ito totoo. Fake news po ito. Hindi eh. Shinare mo lang at binura mo nga eh. 'Di ba? Madali silang malilinlang. At yan naman talaga ang pinakamalaking kinakaharap na problema ng mga Pilipino sa mundo ng internet. Kaya nalulungkot ako. Kaya gusto ko lang ginawang bobo si Rowena Guanzon. Alala na isang batang CEO lang ako. A dreamer. False humility, man. A doer, a builder na hindi pa ho ako bilyonaryo yet, but I'm on my way. Hindi pa daw siya bilyonaryo yet. Yan redundant yun hindi ka pa bilyonaryo. Pero At habang ako ay abala sa pagsisikap at pagsisipag para sa kinabukasan ko, yung iba o karamihan ng nasa internet ay abala sa paggawa at pagpapakalat ng fake news
para sa pansarili nilang kapakanan. Inano no, sinisi niya yung page na nagkalat ng fake news no, hindi siya. Isa ka rin sa nag-share meaning inano mo yung ang tawag dito? Isa ka rin sa nagkalat ng fake news na yon. Shinare mo Kayo na ho ang bahala kung sino-sino sila. Ngayon ang tanong, sino ba talaga ang nakakaawa dito? Tapos yung mentality na ganito, may nagbayad pa talaga ng angry reacts. Ba't kailangan pa, hindi, wait lang ba't ganyan na mentality pagka nagkakaroon ng backlash? Yung nagbabayad, alam mo yon yung parang may binayaran para mag-angry react, may binayaran. I mean, sa totoo lang, real talk lang, kahit ako milyonaryo, kahit ako bilyonaryo, mas mayaman ako sa'yo, hindi na ako magbabayad, mag-aaksaya ng pera para may mag-angry react lang dyan. Maliban na lang halimbawa kung, let's say, politiko ako. Politiko ka rin. Isang posisyon ng pinag-aagawa natin. Yun, pwede ako magbayad na sirain ka. 'Di ba? May logic yun. 'Di ba? Mga kababayan ko, may logic yun na pagka may purpose kasi kung bakit magbabayad ako para may mag-angry react sa'yo. Pero kung sino ka ba, I mean, yes, mayaman ka, may kangkong empire ka. Pero sinong tao ang kailangan pa magbayad para mag-angry react sa'yo? Ikaw lang naman kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo Kadalasan ito, napapansin ko to. Kahit kay Pio Balbuena din, yung may-ari ng Tambay Cup, yung may nagbabayad daw ng, ba't kailangan pagkagastusan ka pa? Ikaw na nga gumagawa ng distraction sa sarili mo. Kung sino man kung totoo man na may nagbayad dyan para may mag-angry react dyan sa post mo, napakatanga nag-aaksaya ng pera. Sobrang tanga sa totoo lang. Hindi ko nakukuha yung point ba't kailangan, tingnan natin yung reply ni Ma'am Rowena Guanzon. Ayan hindi pa tapos yung 90 days. May BIR na naman. Ang gusto ko makita na car collection yung sa youngest billionaire na si Josh Mojica. Yung may kinalaman sa Rowena Guanzon. Yan shinare niyo yung kay Makagago, the biggest. Ay, nako. Nako, yan Sinong in charge ng Motopropyo audit ng Bureau of Internal Revenue Philippines ngayon? Bisita ako sa Tuesday. Yari ka. Christian Albert Gaza, may assignment ako sa'yo. Billionaire ba talaga yung may-ari ng kangkong? Medyo matagal ko pa malaman yung sa akin dahil busy pa ang lola. Di ba? Mainit tawag dito, si Josh Mojica ngayon, regarding sa, nilagyan mo pa ng ads yung drama mo, be. Ay, nako. So, pa ba yun dito? Puro, ito na, shinare na ni Ma'am Rowena Guanzon. Nainggit ka lang sa yaman niya. Sabi niya gano'n. Guanzon was born on August 29 to the prominent Guanzon family of Negros Occidental, known for its sugarcane plantations or haciendas. Her father is now retired Regional Trial Court Judge Sixto Rojas Guanzon, while her mother, Elvira Cosing Villena, is lawyer and former Cadiz Vice Mayor. Yan ang laging lahat ng depensa ng mga panatiko inggit, 'di ba? Yan lagi 'yan. Wait, kakainom ko lang ng pang-bilyonaryo na kape, parang gising pa ako sa bardagulan tapos
ni-off na agad yung comment section. Ay, nako. Makagago kailan next content mo, ako naman gagawa ng rebat. Pedaya sunod lalo na sa mukhang sabog. Saan pa ba? Sabi nga nila, hindi pala ikaw yun. Hindi naman pala totoo yung caption. Ba't shinare mo? Nang di nag-disclaimer na fake news po ito. Oh, tama. Ganyan din sinabi ko eh. Kasi pangtanga nga yung dahilan eh. Kung alam mong fake news yun, hindi mo dapat shinare. Or kung isi-share mo, lilinawin mo na fake news po ito. Papunta pa lang ako, pabilyonaryo pa lang ako, di ba? Hindi eh, shinare niya lang talaga eh. Tapos biglang babanat ngayon, ako ang fake news peddler. Labas na kasi taxes. Nagtanong lang ako sa taxes, imbis na ilabas yung taxes, nagdrama with ads. Mas magaling pa mag-motivate si Labrador. Sino Labrador? Labrador. Si Rendon. Oo nga, kahit na ganun mag-real talk yun kahit sometimes, nakakabwisit din yung mga motivational post ni Rendon. Wala ka nakikitang finiflex nun eh. As in, daldal lang talaga. Kung bilyonaryo din ako, yung office na pinapasukan ko, bibilhin ko, hindi yung nagre-renta lang kami. Kasi nga, bilyonaryo ako. Barry Francis Leo Marcos daw ang galawan. Uy, trilyonaryo yan, ma'am. Hindi yan bilyonaryo. Maniwala sa palusot mo. Yan na. Kung bilyonaryo ako, nakapangalan sa akin yung kotse ko kasi isipin pinapagamit, kasi baka isipin pinapagamit lang sa akin ng handler ko. Naku! Oo nga kasi 'di ba na LTO 'yan, parang ang sabi nga daw hindi naman nakapangalan daw kay Josh Mojica yung kotse. Pero ano ba yung totoo doon? Hindi pala nakapangalan sa kanya yung kotse. Kumusta mga empleyado dyan? Okay naman pasahod, benefits? Kapag may di magandang ginagawa sa inyo, lapit kayo sa akin. Ako pa mag-lawyer sa inyo. Ay, nako. He explained that he reshared the fake news because he found the response entertaining and encouraging. Be it fake or not, BIR should run after him. Fake news pala tapos shinare mo, sino kaya ang 8080? Ang bobo. May fan page ka pero ikaw din ang admin trying hard. Siya rin pala yung admin noon, yung King Josh Mojica. Anyway, yun lang yata yung mga pinost nyo regarding kay Josh Mojica. Kasi naman kahit kailan sa tagal ko na rin na nabubuhay, talagang kahit kailan hindi talaga nakakabuti ang magyabang. Sa totoo lang. Kasi alam nyo mga kababayan ko, dito sa buhay ay parang sugal ito eh. Yung mga baraha mo, or nasa laban tayo, yung mga baraha mo, yung mga bala mo, tago mo lang yan. Hindi ka dapat laging open cards. Kasi dyan ka mapapahamak eh. Dapat, yung mga tao na, na sumusuri sa'yo, limitado lang yung alam sa'yo. Wag kang dadadaldal ng hindi mo kayang panindigan. Yan ang ikakabagsak mo. Kahit kailan hindi talaga nakakabuti ang pagyayabang. Hindi, syempre minsan pagkatuwaan, magyayabang ka, may perfect timing din naman. Let's say halimbawa, minamata-mata ka, yung akala
akala siguro wala kang binatbat sa buhay. 'Di ba? Sometimes pwede mong pakitaan ng ano, pero yung ikaw mismo ang maglaladlad sa sarili mo. Kahit kailan hindi yun wise. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.